parang ano to eh, this is a very amazing moment for the Philippines. Pero imagine mo ba na 37 years later o 36 years Bumalik later, yung anak. babalik yung anak. Kasi ang problema, Kumusta guys? Nagdadrive tayo dito sa EDSA. Medyo naiipit tayo sa traffic maski Sunday. Well, kung naalala nyo, no? So EDSA season na naman po ngayon. 38 years since patalsikin po ng mga Pilipino yung diktador si Ferdinand Marcos Sr. Pero alam nyo po, no? Since ma-elect yung kanyang anak sa pagka-presidente ng 2022, well, ito na naman po yung EDSA season na also awkward season para sa mga Marcos. Isipin mo, presidente ka, Marcos, paano magugunitain yung EDSA? Ito po yung event kung saan napatalsik yung pamilya niya sa kapangyarihan. Pero syempre, tapos na po yun. Nanalo na po yung Marcos 2022. Syempre, hindi rin natin mapipigilan yung paggunita dahil bahagi na po yan ng kasaysayan, yung paggunita sa EDSA People Power Revolution. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw. Especially, ito po yung panahon na papanood niya na naman po yung the usual videos, no? Yung mga depiction, yung pagtalo ni Ramos, yung mga press conference sa Enrile, yung mga yellow ribbon, lahat po yan, nakikita niyo po usually sa mga TV specials related dito sa EDSA commemoration. Pero don't worry, lalabas din po yan dito sa video na to. So samahan niyo po kami dahil papunta po tayo dito sa bandang Ortigas para sunduin po ang ating special guest for this episode. Ang guest po natin ay isa pong veteranong mamahayag, isang veteran journalist na talagang nirerespeto po natin. Pulitzer Prize winner, si Mr. Manny Mogato. So kakausapin po natin siya dahil literally, he was a witness to history. So ayaw natin kausapin yung mga usual suspects, no? Kakausapin natin isang mamahayag na nandun sa EDSA, nag-cover, walang uwian, at talagang naranasan niya, naramdaman niya yung euphoria ng mga araw na yan. Kaya samahan niyo po kami. Kailan ka nag-start mag-reporter? 83. So, nung EDSA, 3 years na ako. 3 years na. Kumusta yung yung political atmosphere? Yung mga turning points, diba? August 21, 83. Gano'n magulo? Magulo na yun kasi after na mapatay si Ninoy, halos weekly may rally sa Makati. Yung mga, naalala niyo yung mga confetti. Oo, sa Makati yan. So, from 83, 84, 85, ang dami ng protest, action. Sustained yun? Sustained yun, halos every week. Kaya kami mga police reporting, busy kami, cover sa Luneta, sa Liwasan, sa Makati. Pero ang rallies noon, very violent. Talaga? May mga pukpukan? Oo, tsaka habulan, may tear gas. So, nung halos weekly yung protest nun, pero in-expect nyo ba na magtutuloy-tuloy yun sa downfall? Kasi hindi. Another 3 years pa, di ba? Hindi. Sino mag-aakala na tutuloy sa downfall? Dahil sa yung pressure kay Marcos, mabigat na. So, si Marcos, nung ma-interview ng foreign journalist, no, nagtawag ng snap election. Si Cory ang inilaban ng posisyon. Tapos ang vice niya si Doy Laurel. Pero kayo ba, nung kino-cover niyo yun, as observer, as reporter, nung pinatawag yung snap election, parang credible ba sa inyo yun? Na sa tingin niyo, pag ginawa yun, talagang papayag si Marcos na irespeto yung resulta? Naku, hindi. So doubtful kayo? Oo, kasi alam namin dadayain eh. Gano'n ba kagarapal yung pandaraya? Naku, nung nag-eleksyon na ng February, nakita namin yung dayaan. No? Paano? Kasi yung mga ballot boxes ini-snatch. May mga presintong sinusunog. No? Tapos may mga botanteng hindi pinaboboto. No? At saka ang violence mataas. Daming supporter ni Cory ng posisyon ng nasaktan, namatay nung snap election. No?
Tsaka alam naman namin na widespread yung dayaan eh. Kasi si Marcos di naman papatalo. Di ba? Parang ano lang niya yun. Gusto niyang magkaroon ng veneer of legitimacy uli. Oo, parang press nag-ele- mandate. Oo, Press mandate. nag-election kami ha. Panalo Oo. uli ako. Ganon. Kasi alam mo nung isang eleksyon na ginawa nila 1981, no? 5 years before the snap election, Oo. halos 88% ang boto napunta kay Marcos. 88? Oo. Overwhelming. Overwhelming. Ang kalaban niya si Alejo Santos, the ex-general. Parang token eh. Oo. So talagang it's a sham election na walang naniniwala, no? Kaya nung snap election ng 85, lahat di naniniwala. Pero ano, lumabas pa rin para bumoto. Siyempre, kasi yung assassination ni Ninoy Aquino, parang na-re-energize yung yung tao, yung oposisyon. Na-maintain yun for 3 years. To sustain yun dahil sa rallies, halos araw-araw, weekly, no? Malaki rally, hindi siya maliit. Nung dinaya yung snap elections, doon na talaga nag-snap yung mga Pinoy. Well, si Cory, nagkaroon ng malaking rally sa Luneta, calling for civil disobedience. So, parang boycott yung mga Oo, parang 1 milyon yung nagpunta ron na tao, no? So talagang malaki. Tsaka nakita mo na yung yung galit, no, ng tao. Alam mo pagkakaiba nung unang panahon tsaka ngayon, no? Kasi walang outlet yung mga Pilipino. Dati. Yung media nakabusal Oo. Social crony media, so hindi ka makakita ng totoong balita, no? Actually nung nilibing si Ninoy, ang headline ng People's Journal yung tinamaan ng kidlat sa Luneta. Saka diba ang kwento ron, yung mga audience ng foreign press, mas alam pa nila yung mas maraming nangyayari dito. Tsaka after assassination ni Ninoy, nagkaroon ng interest yung foreign media sa Pilipinas. Eto papasok tayo sa EDSA dito sa may bandang Guadalupe. Pasadahan natin yung EDSA linggo. Tingnan natin kung medyo bawas yung traffic, kasi kung gagawin natin tong episode na to ng Lunes, patay tayo dyan. Baka maging telenovela tong kwentuhan natin. Pero alam mo yung panahon ng EDSA, natakot yung mga tao dito sa tulay, sa Guadalupe. Bakit? Kasi dumaan yung mga tangke ng Marines dito? Yung mga tangke ng Marines, ang bibigat nun. Baka Baka bumagsak yung tulay, pero nakadaan naman. Talaga? Nung di ba, ilang mga estimated na lumabas na? Nasa 2M ba? 1M? Walang nakakalam kung ilan, no? Pero ang sinasabi nila, mga 1 million. 1 million? Oo. So, kasi yung tao, from Krame hanggang dito sa may EDSA Shrine. Oo. Kasi yung mga tangke ng Marines dito hinarang sa may EDSA Shrine. So dito, umabot dito yung mga tangke dito sa Guadalupe. Ito, paakyat. Galing din sa kampo. Galing sa kampo sa Fort Bonifacio. Okay. Ang leader nila si General Artemio Tadjar. Okay. So siguro mga 3-4 na tangke yung gumugulong dito, no? Wala pa tong MRT. Kaya maluwag pa yung EDSA, no? Hindi pa ganito yung traffic nun, no? Hindi pa, maluwag pa. Linggo-linggo naiipit tayo sa traffic, Nag-cover ka rin ng mismong nung 4 days na yon. Oo, walang uwian. Walang uwian. Kasi nung unang araw, no, it was a very slow day, no? Slow news day. Slow Weekend yun weekend. So, umuwi na kami sa kasi required kaming umuwi sa wala namang cellphone, wala pang fax, wala pa lahat Back to base ang tawag na. Back to base, kasi typewriter pa so, umuwi kami, bandang 4:00.
Tapos biglang nagpatawag si Ramos at si Enrile ng press con sa Camp Aguinaldo. Ang reporter ng Manila Times at that time, si Danny Florida, tumawag siya sa opisina na may emergency press conference. May sabing malaki, no? Opisina namin, excite. Sabi, standby tayo. Natin, baka, malaking istorya to. Kasi tapos na, stop election, at maraming reports ng tayaan, tsaka violence, tsaka ballot snatching. So, sige, hintayin natin. So, nung nagsalita na si JPE, tsaka si Fidel Ramos, na they are withdrawing support from President Marcos. Kinabahan na yung mga boss ko. Kasi ang namin, ang isa sa mga resident columnist namin, si Amado Duranila. No? Si Duranila, umuwi yan from Australia. Mga December, para magsulat ang column sa Manila Times. Nung marinig na may ganitong event, kinabahan siya. Sabi niya, baka mag-crackdown na naman si Marcos at pahuli-uli siya. Okay. Oo, kasi tumakas nga siya eh. Oo, nung martial law. Eh. So sabi, saan tayo magkatago? Sabi nung editor namin, si Vera Santos, tingnan na, tignan natin muna yung sitwasyon. Kasi very fluid eh. So nung nag-announce na si Enrile at si Ramos, yung tatlong police reporter, sila kasi ang robing eh. Kami lang robing. No? Dineploy kayo? Dineploy kami. Sabi sa akin ng Birhel, punta ka lang Manila, ikutan mo yung Malacanang, sitwasyon. Tsaka yung streets na sa US Embassy, tsaka sa monitor lahat kung ano mangyayari. Kasi nga lahat medyo uneasy, no? Kasi baka mag-crackdown na naman, parang another 1081. So, lahat nag-aabang. So ako, umikot ako sa Manila. Bali, mas yun yung concern, yung prevailing concern, baka mag-crackdown ulit. Baka mag-crackdown ulit. Hindi yung tipong, teka, mukhang trigger na to ng downfall. Hindi pa yun. Hindi pa, wala nakakalam eh. Oo. Kasi alam mo, powerful si Coy Max di ba? Kahit medyo may sakit na. Oo, maski may sakit na, medyo, siyempre, alam mo na, powerful pa rin. Tsaka ang military, hawak ni Fabian Ber. Oo. Although hindi mo alam, may small faction na kay Fidel Ramos. No? Pero by that time, medyo kailan luminaw sa inyo? Di ba, initially, gusto ni Enrile mag-declare ng junta na siya yung head, di ba? Oo. Hindi na ba yun? Malinaw na yun by that time? Ay, hindi. Hindi pa? Oo. Siguro third day na ng EDSA. Doon na luminaw. Kasi yung first 2 days, lahat naninimbang eh. Tsaka yung mga military and police units across the country, mga pen-sitter yan. Hinihintay kung saan magsiswing yung pendulum. Oo, saan manalo. Play safe din. Oo, tsaka alam mo na, yung si Fabian Ber, marami siyang mga loyal generals. At sinasabi nga nung army ni Josephus Ramas, try na natin, kaninin natin yan. Pero Foucault Bonifacio, sabi niya, pwede natin kaninin yan, mga Aguinaldo tsaka Krame. Eto, ano bang sitwasyon dito nung time na yan? Dito maluwag dito, walang Kasi to, talahiban na to eh, mula sa kanto nung show, hanggang doon sa Ortigas, puro talahib yan. Nung kain nito ng EDSA, wala ganong tao rito. Wala pa? Wala, kasi ang mga tangke rito nakadaan hanggang doon sa may Ortigas, doon sila na-stop. So to control to ng ng mga forces ni Marcos? Hindi naman control kasi wala naman dumadaan dito eh. May wall dito, no? May wall sa mga talahib na sinigasahan ng mga tangke.
Ah, okay. Oo, kasi nung may stop sila rito sa kanto, Dito, yes, so. yung kanto, Oo. yung pagtawid mo ng stoplight, diyan sila na-stop. Yung mga tangke. Oo. Dyan yung mga madre na Diyan, oo. yung nakalahod. Tapos, Nakaluhod, oo. yung mga iconic na nag-o-offer ng bulaklak. Din. Dito rin yan. Oo. So, matras yung tangke rito, binasak nila yung wall. Dito sila pumarada. Ano dati yan? Yung Talahib yan. talahib to, itong Oo. exercise niya yan. Oo, talahib yan na may wall. May wall na ano. Kasi private property, no? So, may wall dyan. So, ginawa ng mga tangke, sinagasaan yung wall. Bakal yun eh, ang mga tangke na ang bibigat. Pero kayo, wala na kayo uwian nun. Sabi mo nung... Wala kaming uwian. Kami yung mata Sa baba. at tenga sa ground. Oo. Kumusta yung ano nun? Kasi yung, syempre, iba yung pakaramdam na nandun kayo, yung nakita mo, face to face yung flesh sa metal. Yung nakaharang yung tao ron sa Very tangke. emotional yung tao kasi nga na-stop nila yung tangke. No? Yung mga madre talagang hindi nagpatinag, nag-offer ng mga bulaklak at may hawak na rosaryo. Nagdadasal sila actually, yung rosaryo doon sa gitna ng EDSA. Hindi ko alam anong pakiramdam ng mga sundalo kasi hindi na sila pumutok eh. Oh. Pero nakakausap sila. Yung mga sundalo, Oo. yung mga ordinary sundalo, nakikipag-usap naman sa tao. Oo. Di ba yun? Binibigyan ng pagkain, yung gano'n. Oo, bibigyan pagkain, bibigyan ng inumin, di ba? Yung si Tadjar naman, hindi niya alam kung ano gagawin niya eh. Kasi ang kapal ng tao eh. Oo. Kapal, oo. Oo, hindi. Teka, nandito na tayo sa may People Power Monument, no? People Power Monument, wala pa yan. Ano yan dati? Wala, puro tao lang dyan. Tao lang, puno lang to. Tao, oo. Ayan. Wala ka makikitang, wala naman tao dyan, andito lang sa EDSA. Oh. Pero yung ano yun, as in, different di ba? Different sectors of society. Lahat. Kaya nag-converge. Lahat, No exceptions yun. Middle class, mahirap. Kasi after nun, yung mga anti-EDSA propaganda, di ba parang isa sa mga linya nila was, that was a revolt of the elite o kaya ng mga middle class lang. Correct. Yung naman, yung pro-Marcos rally, nung after EDSA, lahat naman yan, galing sa Tondo. Oo, tsaka sa yung mga depressed area. Hinakot or... siguro nabayaran o ano. Or siya, siguro iba rin talaga gusto si Marcos. No? Ito, historic to, no? So, Aguinaldo tsaka Karame, tapatan. Pero yung tapatan, saan tumawid si Ramos at si Enrile from Aguinaldo to Karame, dito sa gate na to. Dito? Yung gate 2. Gate 2? Wala pa yung MRT. Oo. Ano yung pakaramdam? Tumatakbo sa isip mo, nagko-cover ka pero at the same time, alam mo, this is a very historic moment. No? Alam mo, nung panahon na yun, kinakabahan ako eh. Kasi di ko alam kung manalo eh. Talaga? Oo. Walang wala akong inkling na manalo sila Enrile at Ramos. Ano yung mga worst case scenario na iniisip niyo nun? Magbabakbakan. Madugo? Oo. Pero in fairness, yung mga general si Marcos, hindi naman umaksyon. No? May isa pang dramatic dito na aside from EDSA, doon sa may Quezon Avenue, kasi may mga alam mo yung B-150, yung parang armored vehicle din, na may gulong. Oo, yung malalaking gulong. Oo. So, galing naman yan ng Malacanang. Siguro may column ng B-150 na dumaan doon. Ang ginawa ng mga motorista, hinarang. Okay. Hinarang nila. Binlock nila yung buong Quezon Boulevard para hindi makadaan. Tapos busina ng busina hanggang sa umatras yung
B-150 at babalik sa Malacanang. Malacanang. Dito kami unang nag-cover alas 9 ng gabi Saan? sa first day dito. Sa Micobo area? Cubao area kasi dito nag-gather yung Atom eh. August 21 movement. Yung kay Butsaquino. Oo. Di ba tawag si Cardinal C na supportahan? Si Enrile. Si Enrile at si Ramos. Our friends. Sabi niya. Kaya dito nag-gather sa may kanto, sa may sinihan dyan. Yung ano ba yan? Yung Ak. front... Ak. Yun yung frontier sa loob. No? So dyan nag-gather. Nagmarcha papunta sa EDSA, sa may Kramer at Aguinaldo. So ito ang first people power, no? Hindi siya planned, no? As in, spontaneous combustion. Spontaneous, kasi nga, bigla nagtawag si Cardinal Sin. Oo. So, nagulat kami na marami, ang nag-respond. Kailan nyo na-sense na mukhang mananalo? Nung isa-isang nag-pledge ng support kay Ramos, yung mga regional commanders. Parami yung sumusuporta eh. So, yung loyal kay Marcos at Fabian Ver, nakita mo na kaunti na lang. Pero yung yung turning point doon, yung mga helicopters. Ito yung nag-defect na. May helicopter na lumipad para tirahin yung krami. Pero imbis na tumira, nag-land. Sumama. Tama. Yung isang piloto ron, pinsan ko, tiniente. Kailan mo nalaman na? Nung 1 year after. Nakita kami sa reenactment. Okay. Kasi kinover namin reenactment eh. Tapos nandun siya. Kita kami. Nagulat nga ako eh. Nagkagulatan. Ito maganda yung mga ganyang first-hand experience eh. Diba, sabi nila, yan daw yung parang moment na ramdam mo na ang sarap maging Pinoy. Totoo ba yan? Kasi alam mo yung nawala yung swapangan sa kalsada, bigayan, yung samahan doon sa EDSA. Dadala ng pagkain, dadala ng kung ano-ano, sinishare sa lahat. So, parang kakaiba yung nakita mong Pilipino. Bayanihan. Parang milagro. Yung idea, di ba? Sabi nga nila, may divine intervention daw eh. Oo. Nung nangyari nung EDSA kasi hindi naging violente. No? Pero ang kinover ko na violente sa Makati. Ano nangyari? Kasi yung mga supporter ni Fidel Ramos, pumasok sa Makati City Hall, sa police station, na hawak nung loyalista, si Yabut, saka yung sila Marcos. Siyempre, nagkaroon ng putukan. No? Maraming namatay doon na police sa magkabilang side. So I think yun lang yung instance ng violence na nangyari ng EDSA. During yung during the 4 days. 4 days ang EDSA. Yun lang ang alam kong Although yung mga Marcos loyalists, nag-gather sila sa may Mindiola. No? So, supporting Marcos. Kasi nga, nag-inauguration si Marcos dun sa Malacanang, di ba? So, marami din siyang supporters. Naalala ko nung sa Makati, umaga yun hanggang hapon, yung bakbakan. Talagang, sabi ko, banner na ako sa Manila Times. Dahil doon sa laki na nangyari. Sa nangyari. So, nakita ko, linalatag na sa sa putting the paper to bed. Sa may gali. Na banner ako, yung yung firefight in Makati. Alas 9, bilang umalis si Marcos. Pak! yung ang iconic dyan, yung kay Louie Beltran, di ba? Yung It's Over, Marcos, please. Ito yan? Yung sa inyo, anong banner, Marcos, please. Marcos, please. Okay. Kaya, buti na. Sabi ko, sayang, banner na. Naging bato pa. Pero page 1 pa rin? Hindi.
Nalibing na. Malibing inside page. Sa bagay, overtaken by events. Oo, dahil lahat, euphoria eh. Oo. Oo. So, usapan natin yung aftermath, tsaka yung mga leksyon sa EDSA. Kasi parang kung storybook yan, kung dyan natapos yung kwento ng Pilipinas, ang ganda, di ba? Hindi natapos dun eh. Problema hindi, di ba? Hindi, oo. Nandun yung hard work. Pero nung time, di ba, pumasok ba sa isip mo na, parang this is a very, amazing moment for the Philippines. Pero, imagine mo ba na 37 years later, o 36 years Bumalik later, yung anak. babalik yung anak. Kasi ang problema, Christian, hindi naman nawala ang Marcos Oo nga eh. sa ating Kapangyarihan. politika. Oo. Although they were removed from Malacanang, sa Ilocos, Sila buhay pa na rin. buhay sila. Oo. Di sila umalis dun eh. Mahal naman sila ng mga Ilocano. Mm. Mahal naman sila ng mga tiga Ilocos Norte. No? Kaya nga nung bumalik si Imelda at ang mga anak niya noong 1990s, nanalo nung election eh. Oo. Noong 92, di ba? Mm. Although si Imelda natalo as president. Pero nakabalik yung Oo, pero nakabalik yung mga anak as Congress, no? At saka local government. Mm. At hindi sila umalis hanggang maupo uli si Bongbong sa Senado at nanalong presidente. No? Pero yun, looking back more than 3 decades later, ano ba yung mga na-realize mo parang yung parang pagkukulang o kakulangan natin as a people? Baka, yung pagkukulang ba yun sa pagre-remind sa tao na ito, ginawa natin to na 86. Hindi na sustain yung pagtuturo, yung gano'n. Ano yung mga napapansin mo? Alam mo, malaking impact ang ginawa ng social media. Kasi na-rehabilitate yung image sa Marcos eh. No? Dahil sa massive disinformation, talagang yung mga tao na hindi nakaranas ng EDSA, no? Hindi na talaga maalala na anong ginawa ng pamilya ni Marcos nung sila ay nasa poder, no? Kasi alam mo naman yung abuso, yung pagnanakaw, no? Talagang alam nung panahon na yun eh, no? Mm. Pero nawala lahat yan. Ang narrative ng mga Marcos sa EDSA iba eh, no? Tsaka ang narrative nila ngayon, golden age daw yung Marcelo. Tsaka sila inapi. Sila inapi, no? Pero dun sa mga, yung pumalit sa kapangyarihan, yung nag-restore ng democracy, May yung mga pagkukulang din. maraming pagkukulang. Kasi yung elite democracy, nandun pa rin, mas lumala pa nga. Kasi ang nangyari, nakabalik yung mga political families. Mm. Yung mga pumalit sa sa pwesto nung after EDSA, naging corrupt din eh. Mm. Siguro mas corrupt pa kay Marcos eh. Ang mali, siguro, hinayaan ni Cory mangyari lahat to. Yung nabalik yung political families, political clan, no? At that time, kailangan din ni Cory yung support sa political families, political clan. To maintain power. To maintain power. Kasi, yan yung kasi si Cory, may political clan din di ba? So, may mga alyansa, although may mga pamilya na talagang naitsapwera, pero nakabalik lahat Mm. unti-unti, di ba? Mm. Unti-unti. So, yung kasalanan ng mga politiko natin na hindi nila na-reform yung political system. Oo nga No? Kasalanan din ni Cory na mahina. Kasi kung ako si Cory, di ba? Merong freedom constitution, no? After may abolish yung 1970 constitution, Mm.
dapat talagang Marami kang pwedeng gawin. radicalize na buwagin na yung private armies, buwagin na yung mga political dynasty. Talagang democratization, no? Hindi nangyari. Sabi rin naman ng iba dyan kasi parang hindi natutukan yung pagpapalakas ng mga institutions, di ba? Parang talaga naka-rest pa rin sa mga personalities yung polisiya, di ba? For instance. Oo. Kaya isang problema dyan yung, ikaw, ilang years ka nag-cover ng defense? Since ang EDSA. Since EDSA, di ba? So, nakailang ko nung kay Cory? 7? 6 yung serious. Pero siguro lahat-lahat, mga 12. Kasi may mga... pati mga destab. Mga hindi nangyari. Oo. Yun nga. So, kasama lahat yan sa context, no? Alam mo kasi yung problema ni Cory, fractured yung military at that time. Fractured din yung political system. Kasi si Cory, wala naman sa equation nung si Enrile. Kasi gusto niya siya pumalit Oo nga Alam mo yan, parang in simple terms, parang siya dapat, kaso hindi niyo itinadhana Kaya lang, alam mo yung tao, si Cory sinisigaw. Hindi mo pwede pasok yung sarili mo. Hindi pwede. Tsaka, medyo bumango ka na di ba? Alam mo, masirayan mo yung image mo, di ba? Ito pala, di ba, euphoria. Very euphoric yung yung EDSA. Kailan mo napansin na parang bumabalik sa realidad o kaya parang nagkaroon ng disillusionment yung public pulse? Buwan lang. As in lang? Kasi... Within 86? Within 86, kasi nag-strike kami sa Times. Yun ang unang media strike. Kasi nalaman ni Berhel Santos na ang financier pala ng Times si Velasco, yung energy secretary ni Marcos. So parang nag-delusion na may mga vestiges ni Marcos na nakapasok. Tapos alam mo na yung sa division of spoils, hindi happy yung military. Kasi may mga leftist na nakaupo sa gobyerno. Sila Bopit Sanchez. Binasama ng military yan. Tsaka ginamit ng military para mag-stage lang po yung anti-communism card. Doon sa yung parang moments of disillusionment, sabi mo, within months lang, no? Pero pumasok ba sa conversation na rin yung mga nadinig mo na sana pala hindi na pinali si Marcos? Umabot pa ba sa gano'n? Hindi naman. Hindi naman, pero alam mo na may pro-Marcos group na nandyan, no? Kasi after nung manalo si Cory, nagkaroon naman ng mga Marcos loyalist rally sa Luneta. Halos linggo-linggo, every Sunday. Malaki. Tsaka violent rin. Tinitirgas din ng mga pulis. Yung so far, anong tingin mo rito sa yung handling ni Marcos Jr. dito sa EDSA? Kasi isa yun sa mga awkward na ina-anticipate ng mga tao, no? Paano may commemorate yung EDSA? Alam mo, hindi so tingin ko Marcos will allow. No? Kasi hindi mo na pwedeng pigilan yan Hindi mo na pwedeng baguhin yung history. No? It's a moment na celebration ng mga Pilipino, no? Na although talagang nawala na yung spirit ng EDSA over the years kasi nga na dissolution sila no? Sa corruption, sa pagbalik ng mga political families, no? Nakita natin yan siguro during the time of Erap and Gloria. Wala nang halos EDSA Ang nakinabang lang sa EDSA si Ramos kasi he was elected, di ba? At he campaigned on the
strength of EDSA Revolution. Sabi na, EDSA 92. Yung ED pangalan niya, EDSA 92. EDSA pa rin ang ginamit. Oo. Paano yan? Resign na ba tayo sa ano na yan? Sa idea na rehabilitated na. Nandyan di ba? Oo, alam mo si Bongbong, napakaswerteng tao. Bakit? Kasi ang sinundan niya si Duterte. Na napakababa ng bahar ng Senate, di ba? Kaya maski na walang gawin si Bongbong, kaya akala mo galing-galing niya. Oo. No? Wala bang ginagawa sa tingin? Wala namang ginagawa Hindi impressive. Hindi impressive dahil malamya Tsaka kung ganun kataas yung mandato mo, ang taas expectation sa'yo, di ba? Dapat mag-deliver ka. Yung 20 pesos na bigas, di may deliver Oo. Nagkaroon naman doon ng 20 sa ibang Kadiwa stores, di ba? At the expense of NFA. Yun. Pero hindi So parang letdown to? Oo, pero although may mga good points naman siya tulad nung stand niya sa West Philippine Sea. Tsaka yung iba yung challenges na kinakaharap niya ngayon. Oo. Yung destabilization sa kanya. Diba? Hindi ko niniwala rin Alam mo yung... Hindi ka convinced na gusto siyang... Yung gusto siyang patalsikin ni Duterte, nandun yun. Pero dalawang bagay yan intention tsaka capability. No? Yung intention, may intention. Kasi survival ng Duterte family. Pero yung capability, tingin ko wala Kasi wala naman siyang influence sa kongreso, sa militar, sa mga tao. Diba? Kung sa gusto-gusto. Kung sa gusto-gusto. Pero hindi na kaya. In the first place, si Duterte, nakita ko nung sa Davao, umakit sa stage. Oo. Inalalayan Oo. Pero alaki ng hinina niya, no? Siyempre, matanda na rin Oo. Pero yung bunganga, wala pa rin pigil Oo. Wala pagbabago yun. Healthy pa rin yung bibig. Oo. Pero looking back, ano ba dapat yung ginawa ng gobyerno, civil society, iba pang sectors para at least yung talagang maitanim sa alaala o sa DNA ng mga Pinoy yung importansya ng ginawa ng 86? Alam mo Armando Doronila, yung columnist namin, meron siyang kinoin na term, Demarcosify. Demarcosify. Oo. The Philippines. Oo, yung political system. Oo. Siguro, hindi kinagat Bakit? Masyado kasing, si Doronila, intellectual yung dating na, column niya. Hindi masa Kasi nga, in terms, Demarcosify, yun? Hindi maintindihan Burahin si Marcos. Oo, hindi maintindihan, di ba? So, sayang, no? Kasi dapat, it's a way na burahin sa isip yung mga Marcos, no? At sana hindi na pinabalik yung mga Marcos, no? Kasi bumalik si Imelda, di ba? Yung mga anak, no? Dahil bumalik yung sobrang korupsyon ng Kongreso, ng panahon ni Ramos, no? Panahon ni Cory, unti-unting na-erode yung people's trust sa EDSA, no? Kaya nga si Erap nakabalik Oo. Marcos yun, di ba? Marcos si Erap pero he won, di ba? Oo. Si Gloria nag-backslide, no? So, talagang, totally nawala EDSA because si Marcos nakabalik noong 2022.
Okay, so that's it guys, no? Sana nagustuhan niyo po yung ating panayam, yung ating pong huntahan, ating discussion kasama po si Manny Mogato tungkol po sa EDSA at tungkol po sa mga importanteng leksyon na dapat mapulot po natin sa EDSA. Sana hindi lang po natin maalala yung EDSA dahil po sa matinding traffic. Sana hindi lang po natin maalala yung EDSA dahil nabibusi tayo. Nakikita po natin yung mga VIPs na dumadaan po sa bus lane habang karamihan po sa atin ay tinitiis po yung traffic sa EDSA. Well, sana rin po wag po natin kakalimutan na napaka-importante po na itong nangyaring ito noong 1986. Marami po tayong matututunang leksyon dito po sa EDSA. At sana po patuloy nating isa puso yung diwa ng EDSA. Kahit alam niyo na, hindi na po siya holiday under this administration. Yun lang po.